Good morning, Classiclista. For today's DIY content, magpapalit tayo ng crankset ng ating Ave Maldea gravel bike. Linisin na rin natin yung drivetrain. Dito makita nyo, iniisa-isa ko nang tanggalin yung mga pyesa at lalagay ko na rin dun sa may tubig na may sabon. Sabon panlaba pala yung ginamit ko rito. Pwede naman yung powder o kaya yung bareta. May iba naman gumagamit ng dishwashing liquid. Pwede rin naman kasi yun. Makita nyo, natanggal ko na rito yung crankset natin. Yung crankset ko pala rito ay Diore na M6000 model na 3626 yung kanyang teeth. Brand new nga pala nung binili natin ito kasama itong cassette natin. Makita nyo maganda talaga pag tinatanggal yung pyesa. Ang dami natatanggal na dumi. Ito nga pala yung crankset na luma. So ito yung Diore na M6000 model. So 170 yung kanyang crank arm length. 2x siya na 3626 yung teeth combination. So papalitan natin siya ng GRX. So nabili natin to kay Totoken second hand. Pero good condition naman siya. So ito naman ay 4630. Yan yung teeth combination at 170 rin yung kanyang crank arm length. Kaya din pala ako nagpalit ng crankset kasi yung gamit ko na M6000, pang ano kasi yun, MTB specific. So ito kasi gravel bike, so yung nagpalit tayo ng mismong GRX na pang gravel specific. Okay, nabalik na natin yung bottom bracket. Kaso nung napansin ko, mas mahaba yung spindle ng Diore kasi nga pang MTB siya. So parang 173 ata ang spindle niya compared dun sa GRX na parang pang road bike yung specific na spindle niya. Tapos same pa rin na bottom bracket yung gamit ko na BB52 Shimano. So nung sinukat ko na siya, so parang napansin ko bitin yung kanyang spindle. Kumbaga hindi abot dun sa hindi ko makapit yung kanyang cap. So kahit lang hipitan natin dun sa nut sa bolt, pero yung mismong cap niya hindi ko makagat yung plastic cap. So, yun ang napansin ko sa kanya. Sa point na actually, hinala na ako na mukhang hindi maayos yung kapit nung crank arm eh. Pero tinuloy ko na lang kasi wala akong extra cap. Ngayon, pag tinignan natin yung top view, masyadong dikit yung crank arm dun sa right side or sa drive side. So, although isang spacer lang yung gamit natin compared mo dun sa kabila. Kaso hindi nga rin umaabot. So tingnan ko yung BB shell length natin. So dahil pang road bike specific siya, parang 68. So nagpalit tayo ng mismong bottom bracket na pang road bike specifics, BBR60. So parang mas manipis yung outer na diameter niya or yung lapad. Kaya compared mo dun sa BB52. So para at least mas aabot yung spindle sa kabilang side. So para at least mas kakapit yung mismong plastic cap o yung nut mo dun sa left side. So tingin ko yun yung pinagkaiba nila. At iba rin pala yung tools na gagamitin natin. So special tool, umiram lang din tayo kay Totoken. Hindi siya pwede dun sa gamit mo na BB52. Magkaiba yung kanyang tools, special tools. Maganda talaga pag meron kang mga ganitong specific na special tools kasi iba-iba yung mga ginagamit. Ito yung GRX, so lagyan lang natin ng konting grasa yung spindle. Yung saktong grasa lang din ang lalagay natin. Gamit tayo ng rubber mallet para hindi masira yung pyesa natin. Pwede ka pa rin naman gumamit ng ordinary na martilyo pero lagyan mo lang ng support or tela para hindi masira yung pyesa. Ito, tinetest fit lang din natin. So, malaman natin kung gagamit ba tayo ng spacer. So, ito kasi wala pang spacer. So, makita nyo, tatama yung mismong crank arm dun sa ating chainstay. So, maglalagay tayo ng ating spacer dyan sa drive side. Kaya maganda talaga magte-test fit muna tayo, trial and error, bago natin i-final fit yung ating mga pyesa. Pag bumili ka naman ng mga bagong bottom bracket, may mga kasama ng spacer yan, 2 or 3. Ito, second fit, nilagyan ko ata ito ng 3 spacer or 2. So, pero alalay lang din kasi pag sinobrahan natin yung spacer, although meron na siyang agwat dun sa drive side, baka dun naman sa left side, hindi naman kumagat yung ating nut kasi sobrang iksi na. So, kailangan tamang tansya lang din natin. Kaya may iban, may spacer sa kabilang side wala, or minsan 2 sa isa naman, isang spacer lang. So, doon sa tinesting natin, lalong hindi kumagat yung ating plastic cap. So, bawas tayo ng spacer sa drive side. Meron din palang nabibili niya na cap, aluminum na siya para at least mas matibay. Saka alam ko mas mahaba yung thread niya. So, dahil nilagyan natin ng 2 spacer, bawas tayo ng isa. So, meron palang tamang orientation yung bottom bracket pag sa drive side or dun sa left side. Meron namang marking yan para hindi kayo malito. Check nyo lang. So, siguro din lang nakalapat yung ating crank. So, check lang natin. So, ito na yung bagong sukat
ng ating crank arm. So mukhang mas okay na siya kaysa doon sa nauna natin ginawa. Ilagay na natin yung spacer pin saka yung bolts ng crank arm. Kahit medyo hand tight lang din muna. Mas okay sana kung meron tayong torque wrench para sakto yung higpit niya. Kung ano yung prescribed na higpit. Tapos i-free spin lang din natin para makita natin kung mahigpit yung gawa natin. So ito na yung bagong spacing ng crank arm dun sa chainstay. Mukhang okay naman siya. Hindi na siya ganun nakadikit or malayo. Ito naman sa left side. So mas malaki lang siya ng konti yung agwat sa left side. Pero manageable naman din siya. Pag dinagdag ko kasi ng spacer dyan sa kaliwa, baka matanggal na or hindi na kumapit yung crank arm. Kabitan natin yung ibang pyesa. Ito nga pala yung GRX ng RD. At ito naman yung dating FD. Pero dahil umusog yung alignment ng crank arm, napansin ko, nabitin tuloy yung kable natin. Nag-iba yung crank natin, lumaki yung capacity niya. So kailangan po na rin natin magpalit ng FD. So dito, tinry ko lang din na palitan ng bagong FD. Actually, hiniram ko lang din to pang road bike. Tapos gumamit tayo ng adapter kasi magkaiba yung sukat ng ating seat tube dun sa clamp ng ating FD. Brace on type kasi itong FD natin. So bumili tayo ng clamp adapter natin. May iba't ibang sukat kasi yung seat tube natin. Merong 27.2, common yan sa mga road bike or gravel. Meron naman 30.8 ata sa MTB. So, syempre, mag-iiba rin yung clamping type din ng yung FD. So, kailangan check din natin yun. Dito naman, kabitan natin yung kadena. So, pinatuyo ko na to para matanggal yung mga sabon at mga tube. Pag nakabit na natin, tsaka natin siya itotono sa RD saka sa FD. Paikutin lang din natin para kumagat yung missing link. Saka kung may sumasabit sa kadena. Ito nga pala yung napansin kong issue dun sa FD na gamit natin. Dahil pang road bike siya, so iba yung mechanism na or movement ng kanyang swing. Sa akin kasi tatama dun sa gulong natin kasi naka 38C tayo. So kailangan natin magpalit ng mounting or mismo ng FD. Kaya dito nagpalit na tayo mismo ng FD na GRX. So may mga kasama rin siyang mga mounting. So kailangan lang din natin ng tamang alignment sa kapag setup para pumantay siya. Meron din siyang cable end dyan sa loob para at least hindi lulusot yung kable natin pag finit na natin. Dito naman, inayos na natin yung alignment ng kadena sa kanang FD. So, na-adjust din natin yung mga low limit, high limit. So, gawa ko na lang ng next content to para at least mas maiksi at mas malinaw. Ito naman, yung shifter cable. So, as practice, nilagyan din na grasa. Depende naman, pero parang mas okay itong langis ilagay natin. Nakakatulong yan para malis yung friction at mas mabilis yung shifting natin. Cable hose, lagyan din natin sa tamang pwesto at saka huwag natin kalimutan ng kailangan meron siyang cable na end cap. Yun kasi yung magsusupport sa cable hose lalo na pag medyo mataas na yung shifting natin at mataas na yung tension. Pag wala kasing end cap, lulusot yung cable hose natin, masisira yung shifting natin, so magugulat ka na lang. Nagmamalfunction yung pag-shift natin. Gawan ko na lang ng separate content itong kung paano magtono ng ating drivetrain. So dito, tinest ride muna natin para malaman natin kung may problema yung pagpalit natin ng crankset. Pati na rin ng mga ibang pyesa. Next content, i-bike check natin itong gravel. Kung nag-enjoy kayo at marami kayo natutunan, please don't forget to subscribe para lagi kang present sa next DIY class natin. Class dismissed!